Brothers and sisters, sino po ba ang dapat lapitan kapag may mabigat tayong pasanin at problema? Ito ang pagmumunian natin ngayong araw. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Brothers and sisters, hindi na naman natin maikakaila. Kapag may problema, madali tayong matukso. Matuksong mandaya, magsinungaling, manloko. Madali tayong bumigay sa bisyo. Minsan, ayaw nating harapin ang problema. Mas nais natin na libangin ang sarili sa internet, Facebook, pelikula, sports, biyahe o party. Ang mga problema po kasi, lalo't kung wala tayong katuwang, bumibigat, lumulubha, nagiging pasanin na nakakapagod. Kanino po ba tayo dapat lumapit kung magkagayon? Ang sabi ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon ay ito: lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Totoo, parang may kabalintunaan po ito. Bakit kay Jesus? Wika nga ni Cardinal Cantalamessa, it would almost be thought of as irony and a mockery. One who himself does not have a stone on which to lay his head, one who has been rejected by his people, condemned to death, one before whom one covers one's face so as not to see, dares to address all humanity of all places and all times and say, "Come to me, all of you, and I will give you rest." But what rest can you give us, O man of the cross, more derelict and tired than those you want to console? Isa pa pong lalong kabalintunaan kung papansinin natin kung ano ang kaparaanan ni Jesus para makamit natin ang pahingang galing sa Kanya. Wika niya, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Na imbis na sabihing, lumapit kayo sa akin at tatanggalin ko ang iyong pasanin, ang sabi ni Jesus ay ganito, lumapit kayo at pasanin ninyo ang aking pamatok. Sa madaling salita, mayroon na nga po tayong sariling pasanin, dadagdagan pa ni Jesus ng ganyang pamatok. Paano magiging kapahingahan ang gayon? Masanay tayo sa sariling diskarte. Kapag may malaking problema, gawa agad ng pinakamadaling paraan para maglaho ito. Kaya kung may lalapitan man, lalapit na tayo sa ibang tao o institusyon kaysa lumapit kay Kristo. Ang gusto po kasi natin ay mawala ang paghihirap at maglaho ang mga pasanin sa lalong madaling panahon. Pero hindi po ito ang paraan ni Jesus. Ang paraan niya ay pasanin natin ang kanyang pamatok at matuto sa kanya na maging maamo at may mababang loob. May ibsan ba nito ang paghihirap? Papawiin ba nito ang pagod? Ang sagot po ay isang malaking oo. Ayon kay Pope Benedict XVI, Jesus promised He would give everyone rest, but on one condition, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart." What is this yoke which lightens instead of burdening, which instead of oppressing, uplifts? The yoke of Christ is the law of love. It is His commandment which He bequeathed to His disciples. Ang pamatok ni Kristo na gusto niya na pasanin natin kung tayo ay nahihirapan at lubhang nabibigatan
ay ang pamatok ng pag-ibig. Dahil kapag may pag-ibig, ang paghihirap ay may pinag-uukulan. Tulad halimbawa ng paghihirap ng mga magulang na igapang ang pag-aaral ng mga anak, ang pagpapagal ng anak para maitawid ang pangangailangan ng magulang at kapatid, ang araw-araw na pagbabata para may maipambaon si bunso, ang pag-iipon ng pera para sa mahal sa buhay na may sakit, ang pag-aalala para sa anak na umuwi paggabi, ang pagdarasal para sa mahal sa buhay na walang direksyon. Walang direksyon pa ang buhay. Brothers and sisters, ang paghihirap dahil may pag-ibig ay hindi pasaning mabigat, kundi madaling dalhin at magaan. Tunay nga na dadalhan tayo nito ng kapahingahan. Wika nga po ni Pope Francis, Jesus awaits us. He always awaits us, not to magically resolve problems, but to strengthen us amid our problems. Jesus does not lift the burdens from our life, but the anguish from our heart. He does not take away our cross, but carries it with us. And with Him, every burden becomes light, because He is the comfort we seek. When Jesus enters life, peace arrives, the kind that remains even in trials and in suffering. Naalala ko minsan nung kami ay nasa misyon sa Dumaguete, pinahiram kami ng bagong kotse para makaikot sa lugar. Hindi pa kasi marunong mag-drive ang may-ari. Regalo lang sa kanya ang kotse. Regalo ng dalawa niyang anak na babae. Nakikita raw kasi ng mga anak noon kung paano magsilbi ang kanilang mga magulang sa kanila at sa CFC community gamit ay motorsiklo. Laging kay Kristo lumalapit sila. Kaya ang unang project ng mga bata nang makatapos sa kolehiyo at makapagtrabaho ay pasayahin ang kanilang ama at ina sa pamamagitan ng pagreregalo ng sasakyan para magamit nila sa kanilang pagsisilbi. Manalangin po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, thank you for sending Jesus, who says to us, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Indeed, the Lord knows how arduous life can be. He knows that many things weary the heart: disappointments and wounds of the past, burdens to carry and wrongs to bear in the present, uncertainties and worries about the future. Father, grant us the grace to go to Jesus, to give Him our time, encounter Him each day in prayer, in a trusting and personal dialogue, become familiar with His Word, fearlessly rediscover His forgiveness, eat of His bread of life, feel loved, and feel comforted by Him. Grant us His peace, the kind that remains even in trials and in suffering. All of this we ask and pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.